nagre-resulta yung post-traumatic stress disorder o sa maikling pagsasabi, PTSD, ay kapag ka ang isang tao o maraming tao o isang komunidad ay nakaranas ng isang matinding trauma, no? O sitwasyon na malaki at mabigat ang nagiging reaksyon niya. Nabanggit mo na kanina sa simula, yung halimbawa yung Ondoy, yung sa habagat, pumutok ang bulkang Mayon, Bulusan. So, yung mga naapektuhan mga tao doon ay sasailalim dyan sa ganyang problema. Katulad din ng mga kababaihan na nilapastangan, minolestion sexual, okay? Rape. Ganon din yung mga detenadong politikal na nakaranas ng torture, no? Habang dinidetena. So, yun yung sinasabing pag nakaranas ng isang traumatic event na nakatanim na sa kanilang isip na anuman, Maru, ang makakapagpaalala sa kanila nung karanasang iyon ay para bagang inuulit o nagbabalik tanaw doon sa pangyayari. At dahil doon, nervyos, nagkakaroon palpitasyon, hindi mapagkatulog, nade-depress, ganun nangyayari. Eh, yung iba naman, natulog pero bigla nagigising. At pagising-gising daw sila sa gabi. Oo, nagkakaroon din ng mga night terrors, no? O nightmares, o masasamang panaginip. Eh, mabuti kung ang panaginip natin lagi maganda. Kung pati sa panaginip, pumapasok yung pangyayaring yun. Di ganun ang epekto, magugulantang, magising alanganin. Kasi di ba habang nananaginip tayo, parang totoong-totoo yung nangyayari. So, kasama din yun sa mga nararanasan o sintomas ng mga may PTSD. So, kailan po natin, Doktor, masasabi na after na may mangyaring ganong sitwasyon, kailan natin masasabi na ito normal pa, na naisip mo to, until such time na makarecover ka or makamove on ka dun sa pangyayaring yun para masabi mong post-traumatic stress disorder na siya? Okay, may dalawang klase kasi yun. Pagka yung daglian o wala pang isang buwan, pagkatapos mangyari yung sitwasyong iyon o kalamidad, ang tawag doon, ASD, Acute Stress Disorder. Kasi maiksi pang panahon. Pag humigit doon, halimbawa isang buwan o higit pa, yun yung post-traumatic stress disorder. Nakaraos na ng ilang panahon. So, doon siya mag-ano. Kaya yun ang kaibahan ng acute stress disorder sa post-traumatic stress disorder. Pero, ang mga nararanasang sintomas o manifestasyon ay magkahalintulan, yung duration lang ay yung kung kailan na darating o binigay. So, yung mga hindi makatulog, makakatulong ba sa kanila sleeping pills? Makakatulong, pero kung halimbawa yung non-medical na paraan, no? Kung medyo lang time consuming at saka dapat magaling yung gumagawa, dati ginagawa ko yun Ano to? Kailangan mag-practice na ko ulit. Ang tinutukoy ko ay medical hypnosis or hypnotherapy. Okay? So, walang gamot yun. Ang problema sa gamot, reseta mo, kung walang pambili. So, yun yung mga kaparaanan. Pero, ang karaniwang ginagawa na non-medical na paraan ng gamutan ay group therapy. Pinababayaan silang isiwalat yung mga nangyari, sharing ganyan, no? Group peer sharing, hanggang nila na, una, hindi lamang pala ako nagkakaganito, at yung iba ganon din, reaction. Pero nagkakaroon ng pagbubuklod-buklod ng damdamin. So, hindi ba parang na-desensitize ka because of yung speaking of your experiences? Well, in a way, oo. Pero kaysa naman ilihim mo at suluhin mo at sarilihin mo, mas mabigat ang magiging konsekwensya noon. Ano ito ba yung tinatawag, Doktor, na debriefing? Yung kaya after such a nag-ondoy, debriefing yung tawag? Tama yun. Masyadong maluwag ang pagbibigay ng description niyan. Madaling basta sinasabi na stress debriefing, no? Pero ano ang particular na ginagawa? Nabanggit ko na yung group sessions, pero pwede din yung individual, one-on-one. At